For today's video, hayaan nyo namang i-share ko sa inyo ang aking sariling recipe na luncheon meat omelette at with gravy. Tara, samahan nyo na ako. Ihanda na natin ang ating pangmalakasan na Korean luncheon meat o ganon. Nga pala, easy open can lang to kaya hindi kayo mahihirapang magbukas. Hiwain lang natin sa maninipis na strips ang ating luncheon meat kagaya nito. After nga nating mahiwayan, i-ready na natin ang ating mga sangkap tulad ng harina, butter, sama na natin ang itlog, mantika, at pepper powder. Sama nyo na dyan ang seasoning powder at ang asin na hindi ko na naisama sa video. After ko nga ma-flex yan, syempre painitin na natin ang ating kawali. Ilagay na natin ang ating mantika pag ito'y mainit na. After mo nga mailagay ang mantika, syempre hihintayin mo yung uminit tulad ng pagpapainit mo sa ulo ko. Uy! Grabe naman yarn! After 7 years nga, mainit na ang aking ulo. Ang mantika nga pala, kaya ilagay na natin at prituhin ang ating luncheon meat. Kapag piprito nga pala ng ating luncheon meat, hindi natin siya kailangang i-toasted kasi nga ilalagay pa natin siya sa ating omelette. Abay, kakasabi ko nga lang na hindi natin siya kailangang i-toasted pero parang napabayaan ko at na-toasted ko yata ang aking mga luncheon meat. After nga nating maiprito ang ating mga luncheon meat, kailangan nga lang natin siyang iset aside, parang ganyan no. At habang nakaset aside nga ang ating luncheon meat, i-prepare na nga natin ang itlog dahil babatihin natin to at gagawin nating scrambled egg. Sa scrambled egg natin, lagyan lang natin siya ng konting seasoning powder. Lagyan na rin natin siya ng asin na very cute lang. At halu-haluin lang ito hanggang sa mag-scrambled na ganun. Siyempre, after nga niyan, piprituhin na natin yan para sa katahimikan ng lahat. Ganun. Pagdating naman sa itlog natin, ginawa ko lang siyang pangdalawahan para dalawa yung magawa kong omelette. Hayaan lang nating maluto ang pinakailalim at ilagay na natin ang ating 2 pirasong luncheon meat para maitutupi natin ang ating itlog. At dahil nga sa sobrang kadaldalan ko, ayan, hirap na hirap akong itapi ang ating itlog. Tingnan mo naman yan, pero wow na wow! Grabe! Napaka-perfect ng ating egg for today's video. At habang piniprito ko nga ang ating omelette, short story lang po pala tayo, ano? Naalala ko nga nung una kong matikman tong recipe na to, about 2009 pa yata, binyag ng panganay kong anak kung hindi ako nagkakamali. On that day kasi wala na yata akong mailabas na pulutan kasi naubos na yata yung handa namin. Gawa nga nung napakarami naming bisita. Tapos, meron akong isang friend na bisita ko din that day. Nag-offer siya sa akin na wala na tayong alak, wala na rin tayong pulutan. Ako na lang ang bibili. Samahan mo na lang akong bumili, sabi niya. Tapos, meron kaming pinagbilhan na lugar na nagluluto ng ganitong klaseng pagkain. After nga nating maiprito yan, isi-set aside na lang din natin yan kasi magluluto pa tayo ng ating sauce na gravy. Sa pagluluto nga ng ating gravy, painitin lang natin ang ating kawali sa mababang apoy at ilagay na natin ang ating butter. Pakisalan mo na nga dito sa At paglusaw na nga ang ating butter, ilagay na natin ang beef cubes para sa katahimikan ng lahat. At halu-haluin lang natin yan hanggang sa malusaw, ganun. After nga niyan malusaw, maglagay lang tayo ng kalahating baso ng tubig para sa ikagaganda ng buhay natin, ganon. Hahaluin nga lang pala natin yan ng mga ilang minuto nang sa ganon malusaw talaga yung ating beef cubes bago natin ilagay yung ating nilusaw na harina sa kalahating baso ng tubig. Sa harina nga po pala natin mga kumare, kailangan natin siyang lusawin sa kalahating baso ng tubig bago natin siya ilagay sa ating gravy at nang hindi naman magbuo
buo. At pag nailagay na nga natin ang ating harina, hayaan lang natin siyang halu-haluin nang sa ganun ay hindi naman maging sticky yung ating gravy, ganon. At pag kumulo na nga ng very cute, ilagay na rin natin ang ating pepper powder para sa katahimikan ng buong bansa, ganon. Haluin lang natin yan hanggang sa matunaw ang ating pepper. Hirap na nga ako kasi tingnan mo naman napakaliit kasi ng kawali natin. Maling-mali talaga ako ng ginamit na kawali. Hindi na naman ako nagtitink ng right dito. Oh my God, dun tayo sa Paraway. Pag ganito na nga ang texture ng ating niluluto, maglagay tayo ng konting asin, maglagay na rin tayo ng konting seasoning powder, at halu-haluin na lang natin ito hanggang sa maluto na ang ating gravy. Chararan! Chururut! At hihintayin na nga lang pala natin siyang maluto. Yun lang naman for today's video na i-share ko lang para alam nyo. I-follow nyo na ako, i-share nyo na yung mga video ko para lagi kayong kasama sa journey ko at para kiligin naman ako. Yun lang naman. See you on my next video, guys. Bye-bye!